Magandang hapon, Manila! Welcome once again to the most exciting game show on air! Ang Todo na To! Kilalanin na natin ang ating mga contestants for today. Si Cheryl, isang accountant from Parañaque. Si Cathy, isang teacher from Antipolo. Si JP, isang executive assistant from Pasig. At si Chad, isang government employee from Manila. Handa na ang ating mga contestants, so tignan na natin ang ating mga categories for today. Sa ilalim ng topic na good governance, ito ang mapagpipilian: institutional culture, leadership, communication, and financial sustainability. Let's see kung ano ang ating unang category. Communication. Unang tanong. Habang nagma-monthly meeting ang inyong departamento, may naisip kang suggestion na makapagpapabilis ng trabaho ng inyong grupo. Pero parang patapos na ang meeting ninyo. Ano ang gagawin mo? A. Hihingi ng dispensa pero sasabihin pa rin ang suggestion. B. Tatahimik na lang para di makagulo o makaistorbo. Or C. Mag-i-email na lang sa boss mo pagkatapos ng meeting. Yes, Chad? A. Hihingi ng dispensa pero sasabihin pa rin ng suggestion. Correct! You advanced 2 spaces. Anong category mo? Institutional culture. Question. Tumawag ang kabilang department para i-follow up ang request nila na na-file last week pa. Ang problema, leave ang taong gagawa. Ano ang gagawin mo? A. Susubukang gawin ang mga papeles mag-isa. Siguro okay lang dahil rush naman. B. Sasabihing tumawag na lang bukas at baka sakaling nakabalik na ang gagawa. At C. Isasuggest sa boss na ikaw na lang ang gagawa at magpapatulong sa mga bagay na hindi mo sure. Chad! C. Correct! Abante ka ulit! Next category. Leadership. Question. Manager ka sa isang dibisyon. Napansin mo na ang isa sa iyong mga kasamahan ay hindi naaasahan sa trabaho. Ano ang gagawin mo? A. Hayaan na lang dahil wala na yung pag-asa, lalo pa kung may edad na. B. Pagalitan sa susunod na staff meeting para matuto at huwag tularan ng iba. At C. Kausapin ng personal at alamin ang dahilan ng kanyang work performance. Maaaring kailangan niya ng tulong. C. Correct! Wow, Chad! Bakit parang ang dami mo yatang alam tungkol sa good governance? Ma'am, kasi po sa work namin, parati kaming nire-remind about it eh. Para na po siyang way of life sa opisina. Saan ka ba nag-work? Sa Bangka Sentral po, ma'am. Kakaiba naman pala mga employees dyan sa inyo. Well, Chad, good luck! Didiretso na ba si Chad hanggang sa final round? Malalaman natin sa pagbabalik ng Todo na To! Oh, Migs, ready ka na ba for your performance evaluation? Yes, ma'am. Okay, let's see. Oh, you did pretty well. Oh? Really, ma'am? Yes, you did a good job with the QMS project. Di ba, tinulungan mo pa nga yung bagong empleyado around the office, and that's good work. Pero syempre, Migs, there's always room for improvement. Isang manager na marunong mag-alaga, mag-motivate, at mag-inspire ng isang empleyado. Yan ang tatak ng mahusay na boss. So, if I could help you with anything, just tell me. My door is always open. Yes, ma'am. Thank you po. Tatak magaling na bossing. Tatak BSP. Yan ang pinaka-high-tech na pack sa balat ng lupa. I'm telling you, it's not everything. Masyado yatang mahal. So what? Kung may improve naman ang efficiency natin, right? Imagine you don't have to get up just to fax anything again. Wouldn't that save us time? Lagpas na yata yan sa budget eh. And besides, kailangan ba talaga natin ng ganyang ka-high-tech na fax machine?
Basta, walang mahal-mahal sa BSP. Let's get the best that money can buy. Let's get the facts all 3,000. Simpleng facts lang ang kailangan natin, right? It's all we need, I think. That's what we should get. Isang empleyadong di walda sa pera ay pinagkatiwala, cost-conscious at may foresight. Yan ang tatak ng taong may malasakit sa bansa. You see, mas marami pang importanteng mapaglalaanan ng pera. Tatak cost-conscious. Tatak BSP. Welcome back to Todo na To! Second round na tayo, and this time, mga reenactments na ang pagpipilian ng ating mga contestants. After the first round, nangunguna pa rin si Chad, kaya siya rin ang pipili ng ating next category. Institutional culture. Okay, panoorin natin to. Tara na. Uy, aalis na kami. Hindi ka pa ba sasabay? Ay sige, mauna na kayo. Kasi tatapusin ko pa to eh. Deadline na today. Bukas mo na lang tapusin yan. Kami din, di pa tapos. Papayag naman si boss eh. Sa ganitong sitwasyon, ano ang gagawin mo? A. Magliligpit na at uuwi. Tutal, lahat naman bukas na magsasubmit. B. Tatawag sa naghihintay ng report at makikiusap kung pwede, bukas na nga lang ang report. At C. Gagawin ang report para matapos sa oras. Cheryl? B. Takes you one step forward. Abante, Cheryl. Chad? C. C takes you 2 steps forward. Abante, Chad! Choose a category. Financial sustainability. Okay, panoorin natin to. Uy, teka! Anong gagawin mo dyan? Itatapon ko lang. Nakakalat lang dun eh. Bakit? Hindi na ba pwedeng gamitin yan? Naprinta na kaya? Sa ganitong situation naman, ano ang gagawin ninyo? A. Hahayaang itapon na ang mga papel dahil gamit na ang mga ito. B. Itatanong kung ano ang common practice sa office at susundin ito. At C. Sasuggest na pwede pang gawing scratch paper ang mga papel, tutal isang side pa lang ang nagamit. Chad! C. Sasuggest na gawin lang scratch paper ang mga papel. Congratulations, Chad! You qualify for the bonus round! Sa susunod nating episode, malalaman na natin kung may makakakuha na finally ng ating jackpot. Si Chad na ba ang papalarin? Stay tuned!